Ito guys, ibig sabihin na to, ayan no, talagang tuktok ng tagumpay mga kapiksi, okay? So, ibig sabihin talaga guys, nakafocus kayo, no? Yung attention nyo, yung energy nyo, mga kapiksi, pwedeng may mga goals kayo na sinet nyo sa buhay nyo, especially ngayon 2025, di ba? Nasa first quarter pa lang tayo, mga kapiksi. And palagi ko nga kayong ine-encourage, no? Na mag-set kayo ng mga goals sa buhay nyo, mga short-term goals and long-term goals, mga kapiksi, na maaaring makatulong sa inyo, no, para magkaroon kayo ng inspirasyon. Hello guys, hello Pisces. Welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is OOTM, Oracle of the Month, para ngayong March, para sa Pisces, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. So, meron tayong tatlong set ng decks dito guys. Ito yung para sa spiritual message nyo. Ito yung para sa life messages, and ito naman yung sa love life, mga kapiksi. So, kung ano na lang yung makaresonate guys, yun na lang yung i-take nyo, kasi hindi lahat magre-resonate, mga kapiksi. Unahin natin tong spiritual message for you, Pisces. Align your life, mga kapiksi. What is no longer in alignment with who you truly are, mga kapiksi. So, kailangan naka-align kayo dun sa energy ng desires nyo, mga kapiksi, para mag-manifest siya sa buhay nyo, okay? And, kumbaga parang you need to learn to move on. Kalimutan nyo na yung past nyo, no? Kasi, if you want your life to change, kung gusto nyo magbago yung buhay nyo, mga kapiksi, kailangan magbago din kayo. You shouldn't be stuck in the past, no? Kailangan hindi kayo na-stuck dun sa past nyo. Kasi parang ano yan guys, kagaya nga nung representation ng card, di ba? Kapag yung baso nabasag, hindi mo na siya pwedeng buuin ulit, di ba? Kasi hindi na siya kagaya ng dati. Hindi mo na siya pwedeng idikit-dikit. Kahit idikit-dikit mo siya, hindi na siya kagaya ng dati, no? So you just have to let go of the old, mga kapiksi, and get a new one na mapapakinabangan. Pwedeng mas maganda, di ba? Mas maayos na version, mas malakas, mas matibay na version, no? So kayo, ganun din, mga kapiksi. Kung ano yung mga kailangan mo lang itapon sa sarili mo, yung mga kailangan mong kalimutan, yung mga kailangan mong palitan mo, guys, no? Kasi hindi na siya nagsiserve ng magandang purpose sa buhay mo. I-take mo na lang yung mga lessons na natutunan mo doon sa mga past experiences mo, okay? Kumbaga maging gabay mo siya para sa future mo, hindi ka na maka-experience ulit ng ganun, di ba? And just focus on, you know, becoming a better version of yourself, na magiging proud ka, na gusto mo na maging ikaw talaga yon, okay? So, yes, there will be heartbreaks sa buhay natin. There will be down times, no? Pero hindi naman yan pang forever, mga kapiksi. And happiness is always a choice, guys. You choose to be happy, you choose to be positive, di ba? Regardless, kahit ano pang iba to ng buhay sa inyo, okay? So, wag nating sayangin, guys, yung ating buhay dahil lang sa mga bubog, no? Na nagpasugat sa atin sa past. Hindi pa tapos yung buhay natin, di ba? Habang humihinga pa tayo. So, enjoy natin yung present, mga kapiksi, and yung future. And kalimutan na natin yung mga past, mga kapiksi. Alright? So, sana naintindihan nyo, guys, no? And comment down below if feeling nyo nakaresonate kayo dyan sa mensahe na yan. So, yung next naman, guys, is para sa life messages nyo. Habang sinashuffle ko to, guys, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga.
Dali! Mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, yung promo natin for February, no? Meron tayong free 3-in-1, pampaswerte subliminal, so pampaswerte sa buhay, sa pera, at saka sa love life. So sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, napakaganda ng mga messages para sa inyo. We have 7 of keys and 3 of forces. Ito guys, ibig sabihin na to, ayan no, talagang tuktok ng tagumpay mga kapiksi. Okay? So, ibig sabihin talaga guys, nakafocus kayo, no? Yung attention nyo, yung energy nyo, mga kapiksi, pwedeng may mga goals kayo na sinet nyo sa buhay nyo, especially ngayon 2025, di ba? Nasa first quarter pa lang tayo mga kapiksi. And palagi ko nga kayong ine-encourage, no, na mag-set kayo ng mga goals sa buhay nyo, mga short-term goals and long-term goals mga kapiksi na maaaring makatulong sa inyo, no, para magkaroon kayo ng inspirasyon and magkaroon kayo ng motivation and magkaroon kayo ng movement or progress sa buhay nyo, kasi maganda yon, may plano kayo, may goals kayo, para nako-compare nyo yung buhay nyo, no? Compare nyo yung buhay nyo ngayong taon, compare nyo last year, compare nyo 2 years ago, 5 years ago, di ba? Doon mo kasi malalaman kung nagpa-progress yung buhay mo or nai-stuck ka lang, no? There are some people na kahit ilang taon na yung lumipas, yung status nila the same pa rin, whereas yung may ibang tao naman na kahit maiksing panahon pa lang, malaki na yung pinagbago ng buhay. That's because some people are goal driven, 'di ba? Meron silang dreams, meron silang drive, no? So ganun din yung ine-encourage natin sa inyo. And for some of you talagang yung iba, you're working hard to achieve your goals. Pwedeng may mga na-achieve na kayo, no? And parang very lang din, smooth lang din yung inyong pag-achieve ng mga goals guys. Very focused, kaya mabilis kayong makakarating sa tuktok ng tagumpay. And yung iba naman sa inyo, pwedeng malayo pa, pero malayo na, no? Ibig sabihin, pwedeng hindi nyo pa na-achieve yung goals nyo, malayo pa, but at the same time, meron na rin kayong narating, so malayo na rin yung tinakbo nyo. So, tuloy-tuloy lang guys, wag mag-give up hanggang sa marating nyo yung tuktok ng tagumpay. Napaka-fulfilling mga kapiksi. Alright? And ito naman mga kapiksi, na there's a lot of room for improvement para sa inyo. Marami pa kayong pwedeng matutunan sa buhay mga kapiksi. So you have to learn from the masters, 'di ba? Dun sa mga magagaling na tao, sa mga magagaling na mentors, or kung meron kayong mga some kind of inspiration or mga idol, mga kapiksi. Sometimes meron tayong mga ganun, no? Parang gusto ko maging kagaya niya, gusto ko maging kagaya nito, gusto ko kung ano yung narating niya, mararating ko rin. Kung nakaya niya, makakaya ko rin. Okay? So may mga ganun guys. And kumbaga parang i-feed nyo lang ng i-feed yung sarili nyo ng mga kaalaman. Invest in yourself mga kapiksi, no? Ikaw yung pinaka magandang investment na pwede mong gawin sa sarili mo, sa buhay mo, no? Kasi you can never go wrong with yourself. Buhay mo yan, no? Mga kapiksi, it's your life, it's your reality, ikaw lang yung makakakontrol niyan guys, no? So yeah, 'di ba? So there's a room for improvement, there will be room for mistakes as well, 'di ba? Hindi naman maiwasan yung pagkakamali, pero make sure na mula dun sa mga pagkakamali na yon, matututo ka rin and iwasan mo na rin yun in the future. Yung mga pagkakamali guys, it makes us stronger, no? Para maging stronger kayo sa buhay nyo. Okay? Alright. So, comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Ito naman yung sa love life messages guys. Habang sinashuffle ko to, naka-flash sa screen nyo yung ating paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, para mawala yung mga sabit sa relasyon nyo guys. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. Excuse me.
So, ito yung love life messages. Although, hindi naman ito magre-resonate sa lahat, guys. Take what resonates lang. So, for some of you, maaaring karmic yung relationship nyo, no? Ibig sabihin, pwedeng magkarelasyon na kayo in the future, mga kapiksi, and hindi pa napuputol yung inyong relationship. Kaya, nagtutuloy pa siya dito sa lifetime na ito. Guys, okay? And there's a lot of lessons to learn dito sa relationship na to, mga kapiksi. And kung puro kayo away, yun na yung sign. Iba kasi yung nag-aaway lang, iba yung puro away, mga kapiksi. Ibig sabihin, parang meron kayong kailangang lesson na matutunan and kailangan maputol din yung mga away. It has to have forgiveness, no? Sa inyong dalawa para maputol yung karmic connection nyo para sa next life nyo. Hindi na magtuloy yung ganyang klaseng relationship, mga kapiksi. For some of you naman, maaari magkaroon ng separation, no? Separation is somehow nakakatulong sometimes, no? Kasi merong iba na kapag nagkahiwalay, doon nila nare-realize kung gaano nila kamahal yung isa't isa, di ba? And only to find out na sila pa rin yung gusto. Pero there are times din na yung separation permanent na, pero natututunang igalang yung isa't isa. 'Di ba? There are a lot of people na kahit hiwalay na, civil pa rin, 'di ba? Yung relationship nila, magkaibigan pa rin. Nag-uusap pa rin. So nandun yung respeto. Pero yung iba talagang hiwalay na, cut off ties na, and okay lang din yun, mga kapiksi. So whatever form of separation, it's either makatulong siya sa iyo or makatulong siya dun sa other person, or pwedeng makatulong sa inyong dalawa. Hindi lahat ng separation ay bitter, guys, no? So hindi kasi yung iba kasi, 'di ba, parang merong stereotype na pag-iisip na or perception na ay hiwalayan sa asawa, hiwalayan sa jowa, iniwan ng ganito, ganyan. So parang negative assumption agad yung nakadikit, no? But no, it's not that, guys. Merong iba na mas nakakatulong pa na maghiwalay, no? At least nandun yung respeto sa isa't isa, 'di ba? Mas peaceful, mas mapayapa, walang away, mga kapiksi. Alright? So nasa sa inyo yan, guys, kung gusto nyo makipaghiwalay or gusto nyo ituloy pa yung relationship. Either way, kung ano yung tingin nyo na mas magbe-benefit sa inyo, doon kayo, mga kapiksi. Wala namang tama at mali. Ang importante is hindi kayo nanlalamang or nang-aapak ng ibang tao. In short, hindi kayo nang-aagaw ng jowa, ng may jowa. Okay? Yun ang mali, mga kapiksi. Alright? Okay, so yeah. Comment down below, Pisces, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan. And kung saang message ba kayo nakaresonate dito ba sa life. Ito, guys, i-mind nyo na tong success na to, tong tagumpay na to. Mga kapiksi, i-mind nyo na yan sa comment section. And saan kayo nakaresonate dito ba sa spiritual, sa life, or sa love life, mga kapiksi. For more tarot readings, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.